Ayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ayan po, ako po muli si Miss Inday at ngayon po, kung natatandaan nyo po, may binalag po ako doon sa sinok na kung bakit po nagkakaroon ng sinok. Ngayon naman po, ang na-research ko naman po ay kung paano po matatanggal ang sinok. Ayan po. Ito po ang paraan kung paano po matatanggal ang sinok. Una, yan. Una po, huminga po kayo ng malalim. Pigil. Pasensya na kayo. At pinasira pong upuan dito sa amin. Ay, nako. Una po talaga. Una po. Ayan. Huminga po kayo ng malalim. Pigilan nyo po ng ilang segundo para po matanggal daw po yung pagkasinok. Yun po yung una. Ayun po naman pong pangalawa. Ayan. Uminom po naman daw tayo ng malamig na tubig. Pero take note po ha. Dapat po, dahan-dahan lang po ang inom natin ng tubig dahil pag po binigla po natin ng inom ng tubig ay nakakapagpasinok din po yun. Kaya po, take note, dahan-dahan po tayong iinom ng malamig na tubig para matanggal po yung sinok. Ayan. Ito naman po yung pangatlo na ginagawa ko naman po talaga pag ako ay sinisinok. Yung po maligamgam po na tubig, lalagyan ko po yan ng kaunting asin. Ayan po. Yan po ang ginawa ko po. At siya po kong ininom. Ayan, unti-unti pong nawala ang aking sinok. Yun po talaga ang ginagawa ko. Yung po maligamgam na tubig, lalagyan ko po yan ng kaunting asin. Patak lang po ng asin. Ilang buti lang po ng asin. Yan, yun po yun. At yun naman pong, pang-apat po naman. Ayan po. Yan po naman pala ay kumain daw po ng asukal. Yan daw pong asukal ay para ma-reset po daw ang ugat na nagko-control po sa ating diaphragm. Yun po pala ang paraan para po matigil ang ating sinok. O ayan po ha, may natutunan po na naman po sana tayo kasi ako po ay may natutunan. Ayan, may natutunan po ako ngayon kasi po nag-research po uli ako. Doon lang naman po. Kailangan po talaga nating mag-research kasi wala naman po tayong malalaman kundi po tayong magre-research. Kaya po, yun po yung ginagawa ko talaga po, nagre-research po talaga ako. Ayan po, sana. Ayan po, at napag-alaman ko rin po pala na napakadelikado rin po pala itong sinok. Ayan, na kalata po natin, binabasa-basa lang po natin ang sinok. Ito po pala ang sinok ay dapat po ay hindi tatagal po ng 48 hours. Kaya pag po tumagal po yan ng 48 hours na tuloy-tuloy po ang sinok, yan po ay tinatawag tong persistent hiccups. Ayan na dapat na po ay ipadoktor na po natin yan, ipatingin na po natin yan sa doktor. Pag po mayroong mga sintomas po ng paninikip ng dibdib, pananakit po ng tiyan, ayan po, hirap po tayo sa paghinga. Ayan po, yung po paglunok natin, nahihirapan na po tayo at nagsusuka na po tayo dahil po sa pagsisilok natin. Ayan, kailangan na po natin na madala po sa doktor. Yung po, napakadelikado rin po pala ng pagsisinok. Hindi po pala basta-basta nagsisinok na akalata po natin, normal lang po yung pagsisinok. Yung pala po ay pag po tumagal ay dapat na po nating ipa-doktor. Ayan po, ayan. Ayan po, at dahil po may nalaman na naman po ako at na-share ko lang po sa iyo, sana po ay please like and share naman po tayo. Comments naman po tayo dyan para po sa susunod na research ko po o pagbablog ay maka-update po kayo. Yan po. Bye and God bless you po always. Bye.